Have you ever felt like the deeper you dive into your faith, the more incredible the story becomes? Today, we're looking at what many call the hymn of the early church. In 1 Timothy 3 verse 16, the Apostle Paul summarizes the entire gospel in just a few lines. It's dense, it's poetic, and it's the heartbeat of everything we believe. Let's break it down. The verse starts, "Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit." Think about that. The Creator of the universe stepped into our skin. Paul tells us he was seen by angels and preached among the nations. This wasn't a secret meant for a small room. It was a global announcement that changed the course of human history forever. Finally, he was believed on in the world and taken up in glory. This one verse captures the journey from the manger to the throne. It's the ultimate summary of who Jesus is. In this video, we're going to unpack why these 6 short phrases are the foundation of your walk with God. Stick around, you don't want to miss this. Sa 1 Timothy 3:16, no? Kung nataw yung nagpapaturan ng unika text, ang ginsulat ni Paul sa kay sa Leadership Church. Kagayon, ang summary sa redemptive work ni Ginoong Jesus. I-summarize nila from incarnation to resurrection. No? Kung hindi mo na tawag sa 1 Timothy, natin sa English na translation. Ano na siya ang earliest confession sa early church, sa ilang pagturo nila kay Jesus. I-summarize ang entire redemption na inhimo ang mission ni Ginoong Jesus. No? Nagawin mo galayaan without the purpose secrets, the message of godliness. God was manifested in the flesh, justifying the spirits and opinions, persecuting Gentiles, believing in the world, receiving back into glory. Halin sa mga tao, pakatulog sa mga kapatay, hasta na nabandaw. Based on the doctrine ng Quran. Christianity is not government situation of philosophy, but to reveal the spiritual truth and revelation. Ang ginuyapan natin na pulong kaluwasan, kagayon kamaturan, wala na build up ng kamaturan sa heresy, o sa makulong, o sa banta-banta na. Kundi may ground na, kag may kamaturan na, sulit, kag pillar ng ground, ng kamaturan, kag bin-reveal na, hindi lang sa history, kundi sa kamaturan sa pulong sa Diyos, sentro sa personalidad ni Ginoong Jesus. Para po na, ang mga pinagdawang yung isa-isagong kami. Siling Piedra sa una ang kamaturan ng makita natin. The clarity and undisputed truth of incarnation. Siling Piedra, next, ang hambal niya, without controversy. No? Ang hambal niya sa pulong sa Ginoo, without controversy. Ang word na without controversy, mga kabayan, beyond all question. Hindi ma-question ang kaluwasan ng mga Quran na atong inilawan. Ang nakita na wala back-up. Wala sila ground na sa lingin. Kung hindi nila mabaka, pero ang beyond without controversy. Hindi mapaghiwala, hindi malalis, hindi masibuan. Beyond all question, wala ilang ma-question. Bisan pa ano debate, ano tinatawag ng mga movement, mga views, mga Quran, hindi makasarang sa siling ng mga Quran na kaluwasan ng iuyakan ako na mo ang personalidad ni Ginoong Jesus. By common confession, most certainly, sigurado niya ang Quran. Hindi niya binukit, hindi niya mapagniwala. Hindi niya pariya sa iba niya, mga reliyon, na sa dili niya, wala sa realidad. Ang ginuyakan ng pag-incarnation ng Quran, mapuod at without controversy, beyond all question. Pinipila, another word, generally accepted. Say, sino ang undisputed? Indicate madalas. Truth that cannot be challenged and cannot be furthered. Kamaturan, may hindi ma-challenge ng kapatid. Ang mga mistikan nila mapagpanas sa Christianity. Instead na pagpanas nila, nagmuhaan nila ng Israel, ang literal ng Israel, pinag-iwaan nila mapagpanas sa Israel, kinakuluan din sa din magulang, pero nagulang, wala nagulang, kung be up to first. Hindi manali sa hindi pa pangkuwala. This is not a deliberation.
This is a conditional truth for the church. Hindi niya filter. Hindi niya pa niya sa cellphone niya mga nakano niya, isa pagpili mo lang ako magawa. Hindi niya pa niya makakakulan. Hindi niya ma-challenge. Mabagod ang pundasyon sa sila pamamuhay. Kapag ang ninigiyakan sa mga patriarchs, ang ninigiyakan sa mga apostles, ang ninigiyakan sa mga church fathers, kapag ang ninigiyakan ng munisipyo ng pamamuhay. Beyond all Christians, all without university. Dayon, next. Ang historical challenges to the incarnation. Kung namin mo dito si Paul nagbatigil dito sa Colossians, si Petra, pirutin, na kinahanglan magpanggamot ka mo sa pag-alaga sa inyo. Tungod kay may mga tao na nagapanakta sa hindi pangmuod na pagtuhan. Hindi tinatawag natin yung alas sa mga kapatid. Nag-deny sila sa personalidad ni Ginoong Jesus. No? Bisa pa din sa atin sa lugar natin. May mga tao na nag-isip si Christ, hindi na Diyos. No? Hindi Diyos si Ginoong Jesus. May mga tao, isang masasiling na mga bilhin na itong derisa, even dahil sa Hades, isang sa Pilipinas, kagisan pa dito sa buwang mga kapulan. Pinag-deny ang ancient na movement na ano niya ang Gnosticism na kapulan. Pinag-deny nila ang humanity at ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesus. Ang physical na human, sila nila human na kinasin, no? Hindi Diyos. Kagayon, ano po nakaroon ang mga movement na naglagaw sa silang kapangunan. May mga religions po na nagpapatik sa Jesus, tao lang ang Diyos. Pero ang Biblia kasi, He is fully man and He is fully God. Before God, di na may ginatawag na hypostatic union siya sa Ama. May pre-existence siya ng kapulan. Before siya mga tao, harap na siya sa langit. Diyos na siya. Kagayon, si Libyan, pinatawagan, Diyos is a great price for the other human. No? Ano na siya ang mga movement, ang mga religious movement sa unang panahon. Kag-given sa atin, sa time ni na po sa pagawang kapulan. Kagayon, si Libyan, sa pag-ibig. Pinatawag siya na, the Son of God is not to be in fact is still divine, and not for eternal or equality God. Ako siya ang mga pero sa ato, sa pulong silimo, ang Diyos sa ato ginagawa ng isiba, Diyos siya na sa lingin o sa may haging pasal. That's why, sinimenda, piyan ang Diyos. May pangakuot na, may ebidensya pa, no? May araw na ginakuyagan ng kamaturan ng mga kapuran sa silid na kaluwasan na ato. Even, bisan pa sa mga church fathers, sila ni Ignatius, no? Sila ni nang katawag natin ng mga patriarchs o mga apostle, no? Sila apostle, damo pa ayun nag-challenge sa iya about sa mga kapuluhan, pero wala rin ang mga doon, iyan, Christian. Wala sa mga Christian na wala ka-challenge sa iya mga kapuluhan ng ginagawa. Subong ang Diyos, pag nalibasa ng Jesus. Ngayon, next. The incarnation is essential to the gospel. Remove the incarnation and salvation process. No? Kung wala, natawo si Jesus. Wala ang pakatawa si Jesus. Wala ang luwasan ang katawan sa Pilipinas. Wala. Kung wala ang tao si Christ, makapura, nagpabilin siya sa langit. Kung nakita sa unang panahon sa Old Testament, masatisfy lang ang Diyos kung may mga mahalad na sapa. Kag ang bigo sa sinangasapan, amo ang sunugod, kag himuon mahalad, kag himuon na makamot kamalad. Ni insenso, kag dayon sa daang mapanimang ang Diyos, masatisfy ang Diyos ng patawaran sa tao. Pero sa time, hindi na madala halad-halad. Ang sana sa tao, hindi na madala kanilo. Ang sana sa tao, hindi na madala tugo sa sapat. Ang sana sa tao, hindi na hanglalagin na may isa ang maghalad na wala sa sana. Kag ang nakita ang mga anak sa Diyos, kaya isang paang maangkin sa langit, hindi qualified sa standard na ipakita sa Diyos sa pag-iwasan ng mga sana. Kag ang nag-volunteer ang mga kuran, ang mismo Jesus na anak sa Diyos na Panginoon. That's why may Christmas. Kag ngayon,
Si Pedra, ang ikaduwa, the wonder of the incarnation. Ang kabalera, great is the mystery of godliness. Beyond Christian, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So we have the meaning of mystery in the New Testament. A truth translated now revealed by God. Not discovered by human reason, but the divine revelation of God. Known only through the Spirit of God. Sa una, gitakot niya ang pagkakas. Pero sa ayaw na sa Diyos sa ipagkita, ipalapnag, nagipapukyak sa biyong mga kapatid. Ang mga sinipidra brings the mystery of godliness na nagbawa sa mga English. Wala na nito mga versikulo na ito. And God made known to us the mysteries according to His revelation, which He purposed in Christ. Pasalamat lang sa akong generation na wala na naging tao ang Diyos sa akin. Ipakayag niya na ang iyang kaluwasan, ipakayag niya ang iyang mga plano sa akin, ipakayag niya na ang kakuhan ang iyang kabubuton sa akin. Misteryo, pero ipakayag. Kasi hindi pa sa kaluwasan sa akin. Hindi makulong sa Diyos na makakaya tinago ang plano na wala niya ginsugit sa ulan. Pero subong, ginsugit na niya sa akin na iyang mga kakuhan. Sunod sa iyang plano, gusto niya makita subong mga kanibalo. Makipiro na ano ako sa iyang plano, ang ibigay niya para sa kanan na langit sa tao. Ang ginagawa ng plano, ang si Kristo may ara sa inyo. Katulad na si Kristo ara sa inyo, may paglaong kamo ang inyong makahugid ang inyong kalintahan sa panahon. Ang mga sa ako na kabuhin, magpapala naman yung mga Christmas. Dako kayo na bulig ang akong pag-alagad sa iyo o mga kapatid. Dako kayo na bulig ang akong relasyon sa iyo. Ang muling ang ginawali ng si Kristo sa kanan ng tao, pinapandaman namin, pinagbubuhan ang kanan ng kaagi sa mga tuwan, ang gudadala namin sa Diyos na sa kasawayan sa ilang pag-iusap kay Kristo. Ngayon, sabihin sa Marcos, excellence ni Jesus nila, ang mga kinapok, ang mga tuwan, para sa pagharas ng Diyos, pinasugi sa inyo, na maintindihan ninyo, pero sa iban, ang nananalang para sa pagharas ng Diyos, pinasugi sa ilang paano sa mga kaamon. So we are blessed today sa aming generation all, pinasugi na ang mystery sa kaluwasan. Si Kristo na bantaw, si Kristo na patay, si Kristo na tao, ilubong ang maganaw ng Diyos. Wala ka naging ginikupan. Ang unang isa sa lako, hinakadaugan natin, we are chosen, kapinili. Kita ang mga tao sa Diyos na mga pinili niya ang kadalang sa langit ng kapwa. Dahil sa sinigabangin, may buwa ka dimension ang mystery. The appearance of Christ. Alam kami mo sa John 1, the beginning was with God. Sa una pa ang daan, ara na ang pulong pa po sa Diyos, ang pulong mismo Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang una, isa ka mga inunhaga ang pagkatao ni Jesus. Ang pulong ng pagkatao, kami upo diri sa ato. Nakita na ako ng iyang maduganan bilang bukpunganan sa Diyos sa kamay. Maluluyo din siya at puro kamakuran ang iyang inusulit. And the world was made flesh and dwelt among us. Si Ginoong Jesus, nanginunod, kagayon, nagpuyo, ipon sa akin. The Word become flesh. Amo siya inatawag na divine eternal Word, na naog kagad ipon sa tao. Kung ang tawag mo yan, ang big word sa dwelt among us, ginatawag na siya ng oral na tabernacle. Kung sa unang panahon si Ginoong Jesus sa Old Testament, ang iyapuitan ang unang tabernacle. So kita ang dwelling place of Diyos. Kita ang puluyan sa mga pagkakang ng Diyos. Ang imulawas is the temple of the Holy Spirit. Ang imulawas, puluyan na sa Diyos. Makita ito sa pasakatan, He is our Emmanuel. Diyos na hindi layo mga kautuhan. Diyos na malapit. Diyos na magiging naka-intindi sa iyong mga sitwasyon. Tungod si Ginoong Jesus, nagpuyong ipon sa mga. Hindi layo ang Diyos. Hindi Diyos na buhay tao. Diyos na malapit. Ako na siyang ang dua ka dimension sa
The mystery of godliness. Great is the mystery of godliness. Ano po ang godliness ng word? Godliness in the most English translation means a proper response to the things of God that produces obedience and righteous living. Mas kita ng godliness na ang misteryo ng godliness ng mga kapatid. Dito sa text ang nabasa. Tungod kay, living a life that reflects the character of God. Sa ginang nagpuyan sa Diyos ang tao. Ang tao mamipagina sa Diyos. Hindi sa kamon, hindi sa pagka-Diyos na sila mamipagina, kundi sa ilang-ilang. Ang mga living a life that reflects the character of God. Ang mga godliness, buwan sila is Christ-likeness. Misteryo ang godliness, tungkol kay ang tao magkapit sa Diyos, ang tao magpalapit sa Diyos, ang tao mapuyan sa Diyos na kamuran, mabangkugit ang kabuhin sa tao. That's why sila, ang Greek word sa godliness, ang proper na response sa mga butang sa Diyos, na magapudusan sa obedience at righteous living. Kung na sila naggipuyan ka sa Diyos, and God joined among us. So if you worship God, nasa dilim, matuod ang worship, ang worshiper na i-worship ang God, mag-reflect na ang iniiyak sa iyang worship. Kung ga-worship ka sa isa ka Diyos, na madilim ka kayo ng Diyos na ginawa, mag-reflect na ang iniiyak sa iyang Diyos. Pero kita nag-worship ka, nag-simpa ka sa isa ka Diyos. Diyos, hindi makita pero ako sa kanino. Diyos na malapit. That's why silip niya. Nag-reflect man ang kinaiya sa Diyos sa akin. Amo na ang biskin, ano na ko? Biskin makasasala ka, kung gawin ko sa iyo ang kapara, mabagpuin ang aking kapara. Kung bagpuin ko lang natin. That's why silip niya, the mystery of godliness. Dahil, the mystery of godliness is simply connected to the place where Jesus was born. This table or nature, this table is often seen as a powerful representation of the human. Mas hindi ka mag-godliness connected siya sa lugar kung sa mga tao si Jesus. Sa tayo mga tao si Christ na kung wala din ang binagin na yun is normal for this. Wala din ang binagin na maskin balik mo na lang mo, maskin patay ka ba, maskin payak, wala din ang binagin na tungod kay na-receive yung mga nagplano na ang Diyos makawagin dito sa pasungan na tama kahito. Kay ako mapasungan, nagsimbolo ko sa nagipusoon sa mga. Kagsirin Pedra, representation of the human heart. Ano ang human heart? Unworthy of divine reality. Hindi ako sa nagipusoon. Nga harian sa isa ka Diyos na wala sa sana. Kay makasasala ang nagipusoon ng aming sa ako. Iintinit ako sa nagipusoon. Nasuklan sa Diyos. Pero, ipilit sa Diyos na matao sa ating puso. Wala sa choice ito, pero ipilit niya. Human heart is unworthy of divine loyalty. Dirty, dark, divine. Ano ba lang yung heart sa heart check? Tama. Tama ka divine. Pero, pasalamat ka. Ipilit ka sa Diyos. Na matao ang Diyos, bisan takip ko ang iyong kasing-kasing. Ano na ang misteryo sa godliness. Kagayon, ang mabalipagay, yet God chose to be born as able, and unclean, dark, and ordinary ways. God, through Jesus Christ, chooses to enter our heart, no matter how easy or imperfect it is, in order for us to experience godliness with the character of Christ reflected to us. Gipili sa Diyos na natural na matao sa mahigpo na lugar. Kahit kung gusto sa Diyos, lipihan niya, i-redeem niya, luwas ko niya, kag mag-reflect ang kinaiya sa Diyos sa akong kasing-kasing. Pasalamat ka sa Christmas. God, padayo ng Diyos na gusto mga tao sa mahigpo na mga kasing-kasing na tayo gusto. Padayo ng Diyos na gusto na sa diin, matao sa bisan na tama kahigpo. Tama ka, ginagawa na kung nagulog na ipuso ng kapuran. Kaya hanggang niya, ma-experience na ang godliness
reflection sa iyong heart. Ngayon, our hearts cannot be weak until Jesus comes in. God chooses to enter the rest of the humanity in order to heal. Hindi mapilo ang kaipuso sa tao, hindi mapilo sa reliyon, hindi mapilo sa moral, ang pamaangin, hindi mapilo ang kapran. As long as ay matao sa iyo, Jesus, sa sunod sa iyong asinas. Walang justification, wala sanctification ng mga ko without Jesus Christ. Ano man yung Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom. Sa Diyos, ang Nicodemus, kung hindi ka mapaulo, mapakbuang yung mga gusto, hindi ka magbuyok ang presensya ka ng personality mo sa iyo, hindi ka rin-experience siya kapiluan sa iyo. Ang mula without Jesus, wala sa Ginoong Jesus, wala di ka kapag-wala sa komunis. Ngayon, sa ikatato na, sipan niyo, divine dedication. Sipan niyo na, sa divine dedication, justified by faith. They pray whatever sin. Silipin na, justified in the Spirit. Dahil ang ating mga versikulo sini. So justified, ang word na justified, mga kawan, to declare righteous. To show, said it, or prove to be righteous. Si Ginoong Jesus, para sa mga tao na kasalan siya, para sa mga tao na kaintindig, dito mo siya. Pero, sa dira, sunod sa versikulo natin, ang nag-justify sa iya, hindi ang gobyerno. Ang nag-justify sa iya, hindi ang mga hari. Ang nag-justify sa iya, mga kawan, ang mga banal ng Espiritu. Nagpamatuod na si Kristo, wala sigsana. Nagpamatuod, he was sinless. Wala siya sigsana, mga kawan. Paagi sa prophetic, mga witnesses. Na-justify siya sa Holy Spirit. Paagi sa prophetic, mga witness, mga kawan. Ang tanan ng naging propesiya dito sa Old Testament sa mga propeta, ni Micah, ni Elias, ni Jeremiah, sino na ang mga prophet sa Old Testament, tanan niya na himo ni Ginoong Jesus sa dilata na diwas sa akin. Tanan niya na fulfill niya na. Kadayon, at least baptised, makita niyo ang justification na gin-justified sa Holy Spirit God. Ang God na simple sa balang niya Espiritu. Kag ang tingog na sa langit na sa ini ang ako anak na ako na. Ang nag-justified sa iya, hindi tao, kundi Diyos. Upod sa rayo ng Holy Spirit, mga kapatid. Through His miracles. Kung natawin mo yan, sapat, ang tanan na na-perform niya ang miracles sa Quran, gahon ko sa balaan ng Espiritu. That's why, amunit ang ginatawag natin mga isummarize ko sa Pablo na versikulo. Dayon, through His research. Ang gahong na nagpataw sa iya, gahong sa balaan ng Espiritu. Napamakulan, mawala siya sa His resurrection is His dedication ng ako. Minsan, sige naman Jesus, sabihin na, hindi siya forgiven, kundi dedicated siya. Kung wala siya sa sala, hindi siya dapat nakatawag niya sa akin, hindi siya, i-prove siya sa balaan ng Espiritu, nawakay siya sa sala. Ang Espiritu sa ginong sa ako, kaya ginpili niya ako ng mabuhay sa mga ibalita sa mga ito. Ginpadala niya ako sa mabantara sa mga bilang sila, sa mga bulang, makakita sila. Ginpadala niya ako sa magiway sa mga ginagawa. Ang mga mission at purpose sa pagkarili sa sinabi nila. Dayon, angelic witness seen by of angels. Ang angels na kauturan. Next slide. Angels observe and participated in Christ's redemptive work. Ang ministering angel sa dira na si Ginoong Jesus, wala pa na tao. Unang tawag yung mga Biblia mga dira. Pero yung mga Biblia, no? Yung mga Biblia mga dira, haraguban. So, unang tawag yun na, hindi na namin naman yung magpasawa kaya dahil na kakata. Sa iya at his birth, unang tawag mo si Angel Gabriel, in-announce kay Mary nga magapustong siya at pagdananan niya ang anak nga Emmanuel.
Dayon, si Joseph, malagyo man eh. Kaya para ito ka Joseph, kung nagbusog mo siya, hindi man eh, wait, siya nakutan. Lagyo siya. Pero, angel, nag-assure Joseph, Joseph, hindi ka manlong, unungin lang. Kaya nasuliin mo naman ako. No? Reassure Joseph. So, ang pamangkot, pagkatawid yung Jesus, virgin ka ba na si Mary? Huwag may makasabak kaya may mga sa Biblia. Hindi ka umakakot. No? Pero basi ibalik. Basi ibalik. Pero, ang sure ko nila, na si Mary, after nga tao ang mga bata ng Jesus, hindi na siya virgin. Na hindi yung napatawag ang virgin Mary. Kaya huwag na po si Mary. Hindi na po virgin. So, si Ripeda, in-reassure siya Jesus. Paagi sa angel. No? Ako na nga, at his birth, makita ka. Ministry angel, nagkabuli ka ng Jesus. Dayon, angels announce his birth to the shepherd. Dito sa mga nagbatay sa karnero, ang nag-announce na ang may Diyos, may manluluwas ng mga tao. Angel. Kagayon, even ang heavenly host nag-worship upod sa mga shepherd. Ang unang mabalipan sa verse of the same nakita sa mga anghel. Dayon, silipan dito, angels ministered to him sa grace ng Jesus nga ang hambal niya, amay, kung pwede na kuhaan nila kupa, pero hindi ang anghel na bubuko mga kumananaw at anghel, gi-comfort si Jesus. Gipabakod siya sa mata, pinawakabudayan ng iyang dayon angels were available to him sa grace na binakot na sa kinamsos, giharukan siya ni Judas. Dayon, si Pedro, o isa sa mga disciples niya, ginapok ang dalungan. Siling ni Christ sa iya, ulit na ang nabungit sa espada, mapatay sa espada. Huwag ka ba ng kabalong? Na pwede ko makapangayo sa anay, ang dusin na bakalyong namin sa matapis sa akin, pero hindi ko na mag-iwan. Kaya kung himuhan ko na, hindi makuman ang plano sa Ginoo. Ara ang angel ng kawan. Ang una nga, hindi ko versikulo, isa-isa din ako. Kaya Filipeda, ari ang pamatukod sa pulong sa Diyos. Ang Word of God, may interpreta na niya po sa Word. Dahil, angels announce he had risen. Sino ang unang nag-announce? Sino ang nag-announce sa ila ni Mary? Ang angel mo. Sino ba Mary Magdalene? Nakita ni Mary Magdalene ang angel na duwa ka nagpunto dito sa lulungan ni Panginoong Jesus na wala na dito ang bangkay ni Panginoong Jesus. Ako na ang angel, ang pulong sa Diyos. Padalaw ako mga angel sa pagbantay sa inyo, sa pag-akit sa inyo, bisan dito. Nakita sa mga anghel sa kalamit. May angelic witness ang redemption, mga kapuran. Ang mga anghel, sinipalit sa Pedro, gusto ang anghel maka-intindi sa puso. Gusto nila ma-experience sa tao. Ang nasa sino bala ang tao, maging pagkaman siya. Kung mas gabaw ang gugma sa Diyos sa tao kay anghel, ang anghel mo lang siya. Ang mga may falling angel, tungkol kay the moment na pakasala sila, ihulog sila mga kapuran. Pitong kita ng mga tao, ihigugma, ipatawad, ipakamagyan sa Diyos para madala niya sa iyang lugar at sa diliman. Mas gabaw ang gugma sa Diyos. Grabe ang paghigugmas sa amay, sa anak, sa apo. Ihatag ang tukto ng anak para sa kaliwas. Even an angel gusto makakapil sa siling na pagpakamaayo at sa siling ng kaliwasan, pero hindi sila nakakapil. Next slide. Angel observed and participated in Christ's what? Next. Sa ikatatlo, proclaim and believe. Ikapilan niya, ikalima na. Ulot ng bilog. Proclaim and believe in the word. Giwali ang bituhan. Kag-isata nga nakabil sa giwali kag bituhan. Ang baladaan na ito ba? Congrats. Isa kang
walihan, kag isa po ka nga nagtuo. Kaya amunin ang lalaputon sa gospel na magwali sa kaluwasan ng kapatid. Dayo, preaching to the Gentiles, believe on the word. Iwali sa mga Gentiles. Sino mga Gentiles? Iba? Hindi ka mapinili. No? Mga bisik lang ka. Mga wala ka na-appeal sa plano. Pero pasalamat ka, naglapo ang grasya tungkol sa personalidad ng Diyos. Iwali sa mga Gentiles dahil nag-sabi ng gospel, not just for the Jews, not just for one culture or race, but for the whole world. Pasalamat kita na nakalapon ang puno sa Diyos kang nagpo. Sili Pedra, nagsiling mag-isip ang gusto ko manisugin sa inyo na ang puno sa Diyos para sa kaluwasan, ginbalita na sa mga hindi-Hudiyo ka magapamati din sila. Amo niya ang hambal ng Apostol Pablo mga sa Apostol Pablo, pastor sa mga Gentiles na kapatid. Ipadala sa mga tao na hindi mapilili sa Diyos, pero nakaagil sa kaluwasan, nakaagil sa redemption, nakaagil sa pagpili sa Diyos na kapatid. Ang mga isa sa mga utang, mapasalamatan ako ng labot, ang pulong sa ito, kagitagahan sa ginusin kayo na makapulo na sa Diyos. Glorious exhortation. Receive up into glory. After nasabihin, natawo, dahil diwali, Tuhan, nakita sa mga anghel, kagindala siya palangit. Si Ginoong Jesus, wala nagpabilin sa lulo. Si Buddha, si Buddha ang mga leaders sa reliyon. Naroon ang ilang mga remains, isang unang mga lulugan. Pero si Ginoong Jesus, wala nagpabilin sa lulugan. Sa tapos sa tatlong araw, nagpanaw siya. Pindala ang pagkakot sa namin. Ang mga mga divine ascension na mga kag the reality of heaven. Ibalik siya sa langit. Natuon ang langit na pinpreparar sa Diyos natin. Tuwag ang Diyos natin na ginawa sa mga Jesus na nagluwas natin, gindala siya pabalik sa langit. Silip pa sa versikulo, ang hanggang sa pagkakapos niya hanggang silip, gindala siya palangit. Kag sang nagatulog sila sa iyanan ng ipaibabaw, ginlikupan siya sa pangalan kagay na dula siya sa ilang panulong. Samang sigang inatanaw sa namin, may dua kalaki na babae sa puti, mahinalo lang ang napindog, malapit sila. Kung kami mo sa Pilipos, kasama naman sa Pilipos. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in the heaven and of those on earth, and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang tanan nga tuho sa pagsimba sa Kanya. Ang tanan nga dila magasugi na si Ginoong Jesus. Diyos na atong Ginoo kang nalulos. Ang unang ang atong Diyos, atong sa langit, walang sa diri sa buta, mapagsagan sa namang paagi sa mga pagkain Espiritu mga kapuran, because He is omnipresent. He is omnipotent. Kagayon, He is our Emmanuel, mga kapatid. Dahil silipin na sa Hebrews. Hebrew ano? Gani, hukdan din natin ang atong ginatuhay. Tungkol kayo, nagamahanan kita ang mamulo, kapari, na dito sa langit, naginiwala sa iba, kundi si Jesus na anak sa Diyos. Di si Ginoong Jesus, nag-intercede na sa ato. Ang kapanyan dito sa John, dito sa balay sa aking amay, may nadako ako. Magauna ako dito para magprepara sa lugar para sa inyo. Hindi ko ang sinisita sa inyo pag hindi mapo. Ato na si Ginoong Jesus na langit. He is exalted by the Father. He was exalted by the Father ng Kapaturan. Ginisa na siya pamamit. Ang pamaso, ano ang gusto sa Ginoo, may balos na ako sa inyo. Ang gusto sa Ginoo, may balos na ako sa inyo. Pagbuwas ako, abugin ang matutuon na pagsimba, na pagpasalamat, at pag-alaga na sa inyo. Sa panahon na ang shepherd, ang mga isubiran sa mga Egypt, tungod kay ang shepherd nagsimbolo na ang Ginoong Jesus. Nasa diin, hindi lang siya atong Emmanuel, hindi lang siya atong Savior, kundi siya ang atong Emmanuel, mga kawan. Huwag ka lang ginuwas sa Diyos, huwag ka lang
sa Diyos mga kautuhan. Ang she is our shepherd, the shepherd. Tungod kay ang shepherd mga kautuhan, masking dulong, masking bakyo, masking gabi, ang na sa field, gabangay na sa mga miro. Sige no, so sa atong kapoy, masking bakyo sa atong kapoy, anak sa katatay, masking sa kapigaluhon sa atong kapoy, anak sa katatay, anak sa pili, kay every season sa atong kapoy mga kautuhan. He is our Emmanuel, He is our shepherd. Ang mabalo sa mga salita, amo ang mabuntuo ni Panginoon. May ari din sa Christmas, may mga tao din ang nakabay pa. Silip pa niya aton basa, aton matawag na kay Herod. Silip pa ni Herod. Sa dira ang wise men na katulito, ako magsimba. Silip ni Herod makakurang. Katulog ka mo, kag-isugin ninyo. Kag kung makita ninyo, balikan ninyo. Ano ni si Herod? Ano ang worshiper ni si Herod? Pretender. Hindi to si Herod matutuon mo ng sila sa Diyos. Kabay-bay kita pa niya kay Herod na nagapapretend lang as worshiper. Nagapapretend lang ng Kristohano. O praise Lord. He pretend to worship. Sila sa mga wise men, kung nakita na ninyo, so hiray mo kayo mag-worship, pero hindi natuwa ng puso. Sa sining generation, subong makapuran, madamong mga Kristiyano ang pretender sa pagdayo, pagsimba, pag-anagal sa Diyos. Dahil, ang Pharisees, at may mga Pharisees, ang Pariseo, nakibayo na sa tulong sa Ginoo, tungod ginako nila ang maika na sa diin, diri na tao ang anak sa Diyos ng Mesiyas sa Bethlehem. Ano ang Pariseo? Intellectual knowledge without action. Wala din nagkanto dito magsimba. Pero ang wise men, layo kaayo ang lugar maging halinan, ginpangita nila ang anak sa Diyos na mas Jesus. Seekers, faith and sacrifice. Ano ang gusto sa Diyos sa atin? Kapag simba at pagbalo sa iyo, mangin, atong ginipurso ang presensya sa Ginoo. Atong pangitaon ang presensya sa Ginoo na may pagtuo kag may sakripisyo. Ang pagpangalagad sa Ginoo ni Dios. Kag sa diraan nga ay ni wise men mga katuran nakanapo kag naka-encounter kay Ginoong Jesus. Nakita nila ang reality sa personality ng Jesus. Nasugatan nila sa Ginoong Jesus. Ano mga kapatid? Na-transform sila. Nag-iwag ang direction sa pagbuhi sa sininawas. May isa ka mag-gusto sa Ginoo. Ini si Mary Magdalene. Sa tira sa Ginoong Jesus, in-prepare sa Ginoo. Ako mag-perfume. Ginhatag ko preparation sa ako. Lubong. Ano si Mary Magdalene? Giving her ang pasensya. Gipokpokit ni Mary Magdalene ang iyang kabukusan. Ang unod sa iyang abang sa mga kapal without reservation o with absolute bliss. Ang mga gusto sa Diyos mo na ginatag sa Diyos ako. Ang pinag-agis na siya, dugo, luha, lawas, tanang ginatag sa Diyos sa iyo. Tinihikan ng iyo ang Ginoo sa pagpangalaman. Imo lang limitahan ang Diyos sa pagpangalaman. Ang gusto sa Diyos sa pagpangalaman, parehas sa wise men, ang parehas ni Mary Magdalene. Gi-offer niya holy natin pagmamay. Wala sing reservation ng pagpangalaman mo. Kung kayo sa kita mamatay, hindi na kung pagkakakibasi, malato sa langit, white lady balik. Holding natin. White covenant. Showing extravagance. Costly love and devotion. Costly, precious, expensive. Ang hinihinatag na meron sa versikulo, sa version sa Ilonggo, makamot kag malakan, ihatag na meron kay Jesus. Ubos-ubos, malakanon, kag makamot, kag makamot, makamot tayo kagawin, makamot na kag malakanon ang ako magalagad sa Ginoo. Ini pala ang ako sa pagpagalagad sa Ginoo. Parihan pala sa wise men, bisan ano kalayo nagsakripisyo para na makita sa Ginoo. Na bisan ano kalayo nagsakripisyo para na sa pagsimba kapag halal ni Jesus.
precious, expensive. Ibukbo ang tanan. Kagayon sa dira, na magbubukas mo pagpangalakan sa Ginoo. May mga tao dito magreklamo, magbagbuhan. Kasubok si Mary sa dami mo. Tulog ba na dito? Yung mga natin ibalita ang ginamit sa mga mo. May mga basher ka ganun. Kung ibukbo, binigay mo ang iyong commitment sa pagpangalakan sa Ginoo. May mga hinabukin sa iyong commitment. Pero, sinipali sa Kristo, may nagpalapit sa iyang sa kabay, may dala siya ng ibutibod ng isunod, mga alugin, napakapag, samtang nagangkawa ni Jesus, tinubuan niya sa tahon ng buong ng Jesus. Kabay pa ang pagpangalagan, costly, expensive, humong na pagpangalagan, kagayon nahamutan ni Ginoong Jesus na pagpangalagan. Ihimo ni Mary, nahamutan siya ni Ginoong Jesus. Grabe ng ginimo ni Christ sa ako, hindi basta-basta. Kabay pa ang ako na himo kami ng Jesus. Balos sa ginimo sa ako, parehas sa wise men, at kay Mary. Hindi pareha kay Herod na pretender. Hindi pareha sa Pharisees na nagdako ang ulo pero wala siya. Damo na wala pero wala siya. Gusto sa Ginoo na ipupunan ang imo pangalaman sa